Tahimik ang baryo ng San Isidro sa unang liwanag ng umaga. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng saging at ang mga manok ay isa-isang tumitilaok na tila may sinusunod na oras ng kalikasan. Sa isang maliit na kubong gawa sa kawayan at nipa, nakaupo si Lyra, isang dalagang buntis na nasa ikapitong buwan ng pagdadalantaw. Nakatanaw siya sa malawak na bukirin habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan, wari kinakausap ang batang nasa kanyang sinapupunan. Bata pa si Lyra, 22 taong gulang lamang, ngunit ang bigat ng kanyang dinadala ay hindi lamang ang buhay na unti-unting umuusbong sa loob niya. Kasama rin doon ang pangungutya ng mga tao, ang bulong-bulungan sa baryo at ang takot sa kinabukasan. Iniwan siya ng lalaking nangakong babalik at simula noon, mag-isa na niyang hinarap ang mundo. Sa kabila nito na natiling malinis ang kanyang loob, hindi siya nagkimkim ng galit. Sa halip, araw-araw ay nagsusumikap siya, naglalaba, nag-iigib ng tubig at paminsan-minsan ay pumupunta sa gilid ng gubat upang mamitas ng halamang gamot na maaari niyang ipagbili sa palengke. Noong araw na iyon, mas maaga siyang naglakad patungo sa gubat. May kakaiba siyang pakiramdam. Parang may humihila sa kanya. Isang paanyayang hindi niya maipaliwanag. Habang siya'y naglalakad sa makitid na daan, ang mga ibon ay biglang tumahimik. Ang hangin ay naging mabigat at ang sikat ng araw ay bahagyang natabingan ng makakapal na dahon ng mga punong kahoy. Sandali lang, bulong ni Lyra sa sarili, huminto upang magpahinga. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang likod, karaniwang nararamdaman ng mga nagdadalantaw. Umupo siya sa isang malaking ugat ng balete at doon niya narinig ang isang mahinang daing. Isang ungol, mahina ngunit malinaw. Napalingon si Lyra sa kanyang kanan. Sa ilalim ng makapal na palumpong, may nakita siyang munting anyo. Sa unay inakala niyang hayop, ngunit nang siya'y lumapit, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang duwende. Hindi ito tulad ng mga nakakatakot na kwento ng matatanda. Maliit ang katawan nito, halos kasinlaki lamang ng isang sanggol at ang balat ay mapusyaw na tila kahoy na kinintab ng panahon. Ngunit ang higit na pumukaw sa damdamin ni Lyra ay ang dugo. May sugat sa hita ang nilalang at malinaw na nahihirapan itong gumalaw. Kinabahan si Lyra. Maraming beses na siyang binalaan ng matatanda. Huwag kang lalapit sa mga nilalang ng gubat. Ngunit habang nakatitig siya sa sugatang duwende, may kung anong bumalot sa kanyang dibdib. Isang awa na mas malakas kaysa takot. Sa sandali lang, mahina niyang sabi, hindi alam kung nauunawaan siya ng nilalang. Dahan-dahan siyang lumuhod, iniiwasan ng biglaang kilos upang hindi ito matakot. Napatingin ang duwende sa kanya. Ang mga mata nito ay malalaki at puno ng sakit, ngunit walang bakas ng galit. Sa halip, tila may pagsusumamo. Nasugatan ka, bulong ni Lyra. Hindi kita sasaktan. Maingat niyang inilabas ang panyo na lagi niyang dala. Bahagya niyang binasa ito gamit ang tubig mula sa baon niyang banga, sa kamarahang pinunasan ang dugo sa sugat. Napapikit ang duwende, napahigpit ang hawak sa lupa, ngunit hindi ito umangal. Habang ginagawa iyon ni Lyra, nakalimutan niya ang sarili niyang kalagayan, ang bigat ng tiyan, ang pagod ng katawan, at ang panganib ng kanyang kinaroroonan. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay na nasa harap niya, isang nilalang na nangangailangan ng tulong. Matapos niyang linisin ang sugat, ginamit niya ang dahon ng bayabas na pinitas niya kanina. Dinikdik niya ito gamit ang bato at inilapat sa sugat, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Makakatulong ito, mahina niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unting humupa ang pagdurugo. Ang duwende ay dahan-dahang umupo, saka tumingala kay Lyra. Sa unang pagkakataon, may lumitaw na kakaibang liwanag sa paligid, banayad, mainit, at payapa. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Lyra sa kanyang sinapupunan. Isang mahinang sipa. Napangiti siya. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa gilid ng gubat
ay simula na pala ng isang kapalarang magbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa buhay ng kanyang magiging anak. At sa katahimikan ng gubat, isang lihim ang tahimik na isinilang. Hindi kaagad nagsalita ang duwende. Nanatili lamang itong nakaupo sa lupa, tila sinusukat ang katauhan ni Lyra. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, at ang bilugang tiyan na malinaw na nagdadala ng bagong buhay. Ang liwanag na kanina'y bahagyang bumalot sa paligid ay unti-unting naglaho at ang gubat ay muling bumalik sa karaniwang anyo nito. Tahimik ngunit mapagmatyag. Dahan-dahang tumayo ang duwende, kahit halatang masakit pa rin ang sugat. Iniyuko nito ang ulo, isang kilos na wari tanda ng paggalang. Hindi ka natakot, wika nito sa wakas. Sa tinig na paos, ngunit malinaw. Bihira ang taong gumagawa niyan. Napaurong si Lyra sa gulat. Hindi niya inaasahang maririnig ang duwende na magsalita sa wikang nauunawaan niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, saka marahang huminga upang pakalmahin ang sarili. Nasugatan ka, sagot niya matapos ang ilang sandali. Hindi kita kayang iwan. Tumango ang duwende. Marami ang dumaraan dito, ngunit ikaw lamang ang huminto. May bigat ang mga salitang iyon. Para bang sa mahabang panahon, nasanay na ang nilalang sa pag-iwas ng tao o sa mas masahol, sa pananakit. Tinulungan ni Lyra ang duwende na maupo sa isang patag na bato. Napansin niyang nanginginig pa rin ang mga kamay nito. Kinuha niya ang kaunting tinapay mula sa kanyang bayong at iniabot. Kumain ka muna, sabi niya. Makakatulong yan sa lakas mo. Sandaling nag-alinlangan ang duwende, ngunit tinanggap din ang alok. Marahan itong kumain na parang matagal nang hindi nakakatikim ng pagkain mula sa tao. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ni Lyra, maingat ang tinig. Napabuntong hininga ang duwende. May mga taong pumasok sa loob ng gubat kagabi. Naghahanap sila ng kayamanan. Hindi sila nag-iingat. Natapakan nila ang banal na bato ng aming angkan. Huminto ito sandali, tila masakit ang alaala. Nang sinubukan kong pigilan, ako ang nasugatan. Napayuko si Lyra. Alam niya ang mga ganitong kwento, mga taong sakim, handang sirain ang kalikasan para lamang sa pansariling yaman. Pasensya na, wika niya. Hindi lahat ng tao ay ganoon. Ngumiti ang duwende, isang munting ngiti na puno ng pagod, ngunit may halong pasasalamat. Alam ko, dahil narito ka. Saglit na tumahimik ang paligid. Ang hangin ay muling gumalaw at ang mga dahon ay marahang nagsayawan. May kung anong pagbabago sa pakiramdam ni Lyra. Parang mas magaan ang kanyang dibdib. Parang may proteksyong hindi niya nakikita, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Lyra, bigla niyang sabi. Iyon ang pangalan ko. Ikinagagalak kitang makilala, Lyra, tugon ng duwende. Ako si Amon, tagapagbantay ng hangganan ng gubat. Napamulagat si Lyra. Hindi basta-bastang duwende ang kanyang natulungan, kundi isang bantay ng kalikasan. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, patuloy ni Amon. Ngunit ang kabutihang ginawa mo ay may balik, lalo na't may dinadala kang buhay. Muling gumalaw ang tiyan ni Lyra, mas malinaw kaysa kanina. Napangiti siya at napahawak dito. Ang hiling ko lang, wika niya, ay ang makapamuhay ng tahimik para sa anak ko. Tumango si Amon, at iyan ang hiling na karapat dapat tuparin. Tumayo ang duwende at inabot ang lupa gamit ang palad. Biglang umusbong ang isang maliit na halaman, may dahong kumikislap sa liwanag. Dalhin mo ito, sabi niya. Kapag dumating ang panahong mangailangan ka ng tulong, maalala mo ang araw na ito. Maingat na tinanggap ni Lyra ang halaman. Hindi niya alam kung ano ang kapangyarihang taglay nito, ngunit ramdam niya ang init at ginhawang hatid nito sa kanyang palad. Hindi pa niya batid na ang simpleng regalong iyon ay magiging susi sa mga pagsubok na darating, mga pagsubok na susukat sa kanyang tapang bilang isang ina. Tahimik na naglaho si Amon sa gitna ng mga puno, iniwan si Lyra sa gilid ng gubat, hawak ang halaman at ang bagong pag-asang unti-unting tumutubo sa kanyang puso.
Matagal na nakatayo si Lyra sa gilid ng gubat matapos maglaho si Amon. Ang munting halaman na iniwan sa kanyang palad ay tila may sariling tibok. Banayad, ngunit buhay. Ang mga dahon nito'y kulay luntian na may bahagyang kintab at sa gitna ay may munting usbong na waring nag-aantay ng tamang panahon upang mamukadkad. Dahan-dahan niyang inilagay ang halaman sa kanyang bayong saka humakbang pauwi. Habang naglalakad, paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng duwende. Ang kabutihang ginawa mo ay may balik. Hindi niya alam kung anong anyo ang balik na iyon, ngunit ramdam niya na may nagbago sa paligid. Parang mas maliwanag ang daan, mas magaan ang bawat hakbang. Pagdating niya sa kanyang kubo, sinalubong siya ng katahimikan. Umupo siya sa bangkong kahoy sa may bintana at inilabas ang halaman. Hindi niya ito itinanim agad. Sa halip, pinagmasdan niya ito ng mabuti, waray sinusubukang unawain ang lihim na taglay nito. Para sa iyo ito, bulong niya, hinahaplos ang kanyang tiyan. Para sa atin. Kinagabihan, habang ang buwan ay mataas na sa langit, hindi agad nakatulog si Lyra. May kung anong bumabagabag sa kanyang diwa, isang pakiramdam na may paparating. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-idlip, nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Wala siyang nakitang tao, ngunit napansin niya ang kakaibang liwanag sa may pintuan. Nang kanyang buksan, naroon ang munting halaman. Ngayon ay nakatanim na sa lupa kahit hindi niya ito itinanim. Napahawak siya sa dibdib. Paano? Lumapit siya at lumuhod sa harap ng halaman. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tinig, mahina ngunit malinaw, tila hangin na dumadaan sa pagitan ng mga dahon. Huwag kang matakot. Kinilala ni Lyra ang tinig. Amon? Ang halaman ay hindi karaniwang damo, patuloy ng tinig. Ito'y binhi ng pag-iingat. Lalago ito kasabay ng iyong kapalaran. Napatitig si Lyra sa halaman. Unti-unti, nagbukas ang usbong nito at naglabas ng munting bulaklak na kulay ginto. Sa liwanag ng buwan, ang paligid ng kubo ay tila nabalutan ng banayad na ningning. Hanggat inaalagaan mo ito, wika ng tinig, hindi ka pababayaan ng gubat. Nang mawala ang tinig, napaupo si Lyra sa lupa, nanginginig ngunit hindi sa takot, kundi sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng proteksyon na parang may mga matang nagbabantay sa kanya at sa kanyang magiging anak. Mula noon, araw-araw niyang dinidiligan ng halaman. Kapansin-pansin ang mabilis nitong paglaki. Sa bawat araw na lumilipas, kasabay nitong lumalakas ang pakiramdam ni Lyra. Bihira na siyang makaramdam ng matinding pagod at ang mga dating bulong ng mga tao sa baryo ay tila hindi na umaabot sa kanyang puso. Ngunit hindi lahat ay mapayapa. Isang hapon, dumating ang balita na may mga dayong mga ngalakal na nagtatanong tungkol sa kakaibang liwanag na nakikita raw sa gilid ng gubat tuwing gabi. May ilan sa mga taga-baryo ang naakit sa pangakong salapi kapalit ng pagturo ng daan. Naramdaman ni Lyra ang bigat sa kanyang dibdib. Habang hawak niya ang halaman, bahagya itong uminit, parang babala. May paparating, bulong niya sa sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya'y magdalang tao, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa buhay na kanyang ipinaglalaban. Sa gabing iyon, habang ang hangin ay tila may dalang bulong ng panganib, nagsimulang mamukadkad ang halaman nang higit pa, wari naghahanda sa pagsubok na paparating. Hindi nagkamali ang kutob ni Lyra. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng tuluyan ng araw, may mga yabag na umalingaw-ngaw sa makitid na daan patungo sa gilid ng gubat. Mula sa bintana ng kanyang kubo, nasilayan niya ang tatlong lalaking may dalang sako, itak at mga lamparang bakal. Ang kanilang mga matay nagliliwanag hindi dahil sa sikat ng umaga, kundi dahil sa kasakiman. Tahimik na isinara ni Lyra ang bintana. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at marahang huminga. Ang halaman sa labas ng kubo ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin.
Ang mga dahon nito'y kumislap, tila nagbibigay babala. Manatili ka sa loob, bulong ni Lyra sa sarili. Ngunit ang mga lalaki ay hindi nag-atubiling lumapit sa kubo. Kumalabog ang kamao ng isa sa pintuan. Hoy! Sigaw ng lalaki. Ikaw ang nakatira rito, hindi ba? May nakita raw kaming liwanag dito gabi-gabi. Hindi agad sumagot si Lyra. Pinili niyang maging maingat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lamang upang masilip ang kanilang mga mukha. Wala akong alam sa sinasabi ninyo, mahinahon niyang tugon. Isa lang akong naghihirap na babae. Napangisi ang isa sa kanila. Huwag mo kaming lokohin. Alam naming may hiwaga sa lugar na ito. Kung sasabihin mo ang totoo, may bahagi ka sa makukuha namin. Naramdaman ni Lyra ang bahagyang kirot sa kanyang tiyan. Hinawakan niya ito, pilit na pinatatag ang loob. Wala kayong makukuha rito, umalis na kayo. Biglang nagbago ang tono ng mga lalaki. Ang kanilang mga mukha'y tumigas at ang isa'y humakbang papasok. Kung ayaw mong magsalita, malamig na wika nito, kami na ang hahanap. Sa sandaling iyon, ang halaman sa labas ng kubo ay biglang nagliwanag. Ang liwanag ay hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang mapaatras ang mga lalaki. Ano yon? Sigaw ng isa, bakas ang takot sa tinig. Mula sa gilid ng gubat, umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos at ang lupa ay bahagyang umuga. Hindi pa lumilitaw si Amon, ngunit ramdam ang presensya ng mga bantay ng kalikasan. Umalis kayo, wika ni Lyra, ngayon ay may kakaibang tatag sa tinig. Hindi kayo malugod dito. Nagtinginan ang mga lalaki. Ang kasakiman ay unti-unting napalitan ng pangamba. Isa-isa silang umatras hanggang tuluyan silang tumakbo palayo sa kubo. Nang muling tumahimik ang paligid, napaupo si Lyra sa sahig. Pinagpawisan siya at ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Ngunit sa kabila nito, may ginhawang bumalot sa kanya. Maya-maya, may munting aninong lumitaw sa ilalim ng puno. Si Amon. Matapang ka, wika ng duwende. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Tumango si Lyra. Alam ko. Pero handa akong ipagtanggol ang anak ko. Lumapit si Amon at inilapat ang palad sa lupa. May mga mata ang gubat at mula ngayon, ikaw ay kabilang sa mga pinangangalagaan nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang kakaibang lakas, hindi pisikal, kundi lakas ng loob ng isang ina na handang humarap sa anumang pagsubok. Sa malayo, ang mga yabag ng mga umalis na lalaki ay tuluyang naglaho. Ngunit alam ni Lyra na ang kanyang buhay ay hindi na muling babalik sa dati. Ang kanyang tahimik na mundo ay napasok na ng hiwaga at ang bawat hakbang mula ngayon ay may kaakibat na kapalaran. Mula nang mangyari ang insidente sa kubo, tila nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ni Lyra. Mas madalas nang dumaan ang mga tao sa gilid ng gubat, may mga matang mapanuri at mga bulong na hindi niya marinig ngunit dama niya ang bigat. Sa baryo, kumalat ang balitang may kakaibang liwanag sa lugar na kanyang tinitirhan at kasabay nito ang mga hinala at pangamba. Hindi na siya gaanong lumalabas. Pinili niyang manatili sa loob ng kubo, alagaan ang halaman at ituon ang lakas sa kanyang pagdadalang tao. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang kanyang isipan ay hindi mapalagay. Isang gabi, habang ang ulan ay marahang bumabagsak sa bubong na nipa, nakaramdam si Lyra ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya rito, napapikit sa sakit. Hindi pa, bulong niya. Hindi pa ngayon. Ang halaman sa labas ay biglang nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. Mula sa liwanag, lumitaw si Amon, basang-basa ng ulan ngunit tila hindi ito naaapektuhan ng lamig. May panganib, wika ng duwende. Ang bata ay sensitibo sa mga galaw sa paligid. Nanginig ang boses ni Lyra. May mangyayari ba sa anak ko? Tumitig si Amon sa kanyang tiyan. Malakas ang batang dinadala mo. Ngunit ang takot at pangamba ay maaaring magdulot ng kahinaan. Huminga ng malalim si Lyra. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili,
Inalala ang bawat sandaling naramdaman niyang ligtas siya. Ang umagang tahimik, ang liwanag ng halaman, ang sipa ng kanyang anak. Anong dapat kong gawin? Tanong niya. Magtiwala, sagot ni Amon. At huwag mong dalhin mag-isa ang bigat. Kinabukasan, dumalaw si Aling Rosa, isang matandang komadrona ng baryo. Matagal na niyang kilala si Lira at sa kabila ng mga bulong ng iba, hindi siya lumayo rito. Nararamdaman kong may bigat sa'yo, wika ni Aling Rosa habang hinahaplos ang likod ni Lira. Hindi maganda sa bata ang labis na pag-aalala. Hindi sinabi ni Lira ang tungkol sa duwende o sa halaman. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong handang umunawa kahit hindi nila alam ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Lira na alagaan ang sarili. Kumain siya ng maayos, nagpahinga, at tuwing gabi kinakausap ang anak na nasa kanyang sinapupunan. Magiging maayos ang lahat, bulong niya. Pangako ng iyong ina. Samantala, sa kailaliman ng gubat, nagtipon ang mga bantay. Ramdam nila ang papalapit na pagbabago, isang kapanganakan na may dalang liwanag at mga matang nag-aabang sa kung ano ang maaaring makuha mula rito. At sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng hiwaga, nakatayo si Lira, pasan ang responsibilidad ng isang ina, handang ipaglaban ang kinabukasan ng anak na hindi pa man isinisilang ay hinuhubog na ang kapalaran. Dumating ang gabing tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang langit ay nabalutan ng makakapal na ulap at ang buwan ay halos hindi makita. Tahimik ang baryo, walang tahol ng aso, walang huni ng kuliglig, parang ang buong paligid ay nagpipigil ng hininga. Nakahiga si Lira sa banig, pilit na nagpapahinga. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ramdam niya ang kakaibang kirot sa kanyang tiyan. Hindi ito tulad ng mga nauna. Mas malalim, mas malinaw. Ngayon na ba? Mahina niyang tanong sa sarili. Bumangon siya ng dahan-dahan at humawak sa gilid ng mesa upang manatiling balanse. Ang halaman sa labas ng kubo ay biglang nagliwanag. Mas maliwanag kaysa sa anumang nakita niya noon. Ang liwanag ay hindi nakakasakit sa mata, bagkus ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Mula sa liwanag, lumitaw si Amon. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga mata ay puno ng babala. Nagsisimula na, wika ng duwende. Ngunit hindi lamang ang panganganak ang dapat mong harapin. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man makasagot si Amon, may narinig silang mga yabag sa labas. Marami, mabibigat, may dalang galit at kasakiman. Ang mga taong minsang umatras ay bumalik, mas marami, mas handa. Ngayon nila pinili, mariing wika ni Amon. Sa oras ng iyong kahinaan, sumakit muli ang tiyan ni Lira. Napahawak siya rito, nanginginig ang katawan. Hindi ko kaya, mag-isa. Hinding-hindi ka nag-iisa, sagot ni Amon. Inilapat niya ang palad sa lupa at mula sa gubat ay umalingaw-ngaw ang mahinang dagundong, hindi malakas, ngunit sapat upang ipaalam na may gumagalaw sa kailaliman. Sa labas ng kubo, nagsigawan ang mga lalaki. May mga sulo silang dala at ang liwanag ng apoy ay sumasabay sa galit sa kanilang mga mata. Ilabas mo ang hiwaga, sigaw ng isa. Alam naming narito yon. Napapikit si Lira. Sa gitna ng sakit at takot, may naalala siyang tinig. Ang sarili niyang ina, ang mga gabing siya'y inaawitan noong bata pa siya. Hinawakan niya ang tiyan at marahang huminga, pilit na pinatatatag ang loob. Para sa anak ko, bulong niya. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit naging mas malinaw, mas may direksyon. Ang halaman sa labas ay biglang namukadkad ng buo, at ang liwanag nito'y kumalat, bumuo ng isang di nakikitang hangganan sa paligid ng kubo. Nang subukang lumapit ng mga lalaki, sila'y napahinto. Ang ilan ay napaurong, ang iba'y napaluhod,
Tila may bigat na pumipigil sa kanilang mga paa. Ano to? Sigaw ng isa, bakas ang takot. Sa loob ng kubo, napasigaw si Lyra sa tindi ng kirot. Ang sandaling pinakakinatatakutan niya ay dumating, ngunit kasabay nito ang sandaling pinakamatapang siyang naging babae. Ngayon, wika ni Amon, marahan ngunit matatag. Isilang mo ang liwanag. At sa gitna ng kadiliman, habang ang mundo sa labas ay nanginginig sa kasakiman at takot, nagsimulang baguhin ng isang ina ang takbo ng kapalaran sa pamamagitan ng buhay na handa ng sumilip sa mundo. Sumiklab ang isang matinis na sigaw mula sa dibdib ni Lyra. Sigaw ng sakit, ngunit higit sa lahat, sigaw ng tapang. Pawis na pawis ang kanyang noo, nanginginig ang mga kamay, ngunit nanatiling matatag ang kanyang diwa. Sa bawat paghinga, iniipon niya ang natitirang lakas. Iniisip ang mukha ng anak na matagal na niyang kinakausap sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng kubo, ang liwanag mula sa namukadkad na halaman ay patuloy na lumalakas. Ang apoy ng mga sulo ng mga lalaki ay unti-unting namamatay. Tila sinasakal ng liwanag na hindi nila maunawaan. Ang ilan sa kanila ay napaatras. Ang iba'y napaupo sa lupa, napapailing sa takot. Hindi ito para sa atin, bulong ng isa, nanginginig ang tinig. Sa loob, lumuhod si Amon sa tabi ni Lyra. Hindi siya humipo, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang magbigay lakas. Mula sa lupa, may banayad na init na umakyat, dumaloy sa katawan ni Lyra, parang yakap ng kalikasan mismo. Huminga ka, mahinahong wika ni Amon, kasabay ng tibok ng lupa. Sinunod ni Lyra ang tinig, dahan-dahan, paulit-ulit. Sa bawat paghinga, naramdaman niyang may gumagalaw. Hindi lamang ang sanggol, kundi ang buong paligid. Parang ang gubat, ang hangin, at ang lupa ay nakikiisa sa sandaling iyon. Isang malakas na kirot ang dumaan, sinundan ng katahimikan, isang katahimikang puno ng pag-aantay. At saka, isang munting iyak, mahina, ngunit malinaw. Isang tunog na tumagos sa gabi at nagpahinto sa lahat. Napaluha si Lyra. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaangat niya ang sanggol. Isang batang lalaki, maliit at mamula-mula, ngunit may kakaibang liwanag sa balat, tila hinahaplos ng buwan kahit walang buwan sa langit. Aking anak, bulong niya, tinig na basag sa luha. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa labas ng kubo ay dahan-dahang humupa. Ang hangganang nagprotekta sa lugar ay naglaho, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil tapos na ang tungkulin nito. Sa labas, isa-isang tumayo ang mga lalaki. Wala na ang galit sa kanilang mga mata, napalitan ng hiya at takot. Walang nagsalita, tahimik silang umalis, iniwan ang lugar na minsan nilang tinangkaing angkinin. Lumapit si Amon at tumingin sa sanggol. May paggalang sa kanyang mga mata. Isinilang ang bata sa pagitan ng dalawang mundo, wika niya. Hindi siya alipin ng hiwaga, ngunit hindi rin hiwalay dito. Hinawakan ni Lyra ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ano ang kapalaran niya? Ang magiging landas niya ay huhubugin ng pag-ibig na ibibigay mo, sagot ni Amon. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, naramdaman ni Lyra ang ganap na kapayapaan. Pagod ang kanyang katawan, ngunit magaan ang kanyang puso. Sa kanyang mga bisig, naroon ang bunga ng kanyang tapang, sakripisyo at kabutihan. Sa labas ng kubo, muling umihip ang hangin. Ang gubat ay tahimik ngunit hindi na mapagmatsyag, kundi mapagkalinga. At sa pagsilang ng isang bata, may isang ina ring muling isinilang. Handa nang harapin ang mundong hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Sumapit ang umaga na may kakaibang linaw. Ang langit ay bughaw na bughaw, at ang araw ay sumikat na tila mas banayad kaysa dati. Sa loob ng kubo, mahimbing na natutulog ang sanggol sa mga bisig ni Lyra. Sa bawat paghinga nito, may bahagyang init na bumabalot sa paligid, hindi halata, ngunit sapat upang maramdaman ang buhay na puno ng pag-asa. Pagod ang katawan ni Lyra, ngunit hindi siya makatulog. Pinagmamasdan niya ang munting mukha ng kanyang anak, ang saradong mga mata,
ang maliliit na daliri at ang dibdib na marahang umaangat at bumababa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang iniisip na takot o pangamba. Malaya ka, bulong niya, at ipaglalaban ko ang kalayaang iyan. Sa labas ng kubo, tahimik na lumitaw si Amon. Ang liwanag sa kanyang paligid ay hindi na kasing tindi ng dati, ngunit may lalim at katahimikang dala. Lumapit siya sa halaman. Ngayon ay muling naging karaniwang luntian, bagamat mas matatag at mas buhay. Tapos na ang bantay, wika ni Amon. Ngunit hindi ugnayan. Lumabas si Lyra, bitbit ang sanggol na balot sa malinis na tela. Tumango siya sa duwende. Salamat, wika niya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa akin, putol ni Amon. Dahil sa pagpili mo, tinulungan mo ako noong wala kang kasiguruhan. Iyon ang batas na kinikilala ng gubat. Tahimik silang naglakad sa paligid ng kubo. Napansin ni Lyra na ang lupa ay tila mas mataba, ang mga halaman ay mas sariwa. Ang dating gilid ng gubat na kinatatakutan ng iba ay naging payapa. Sa paglipas ng mga araw, dumalaw si Aling Rosa at ilang kababaihan ng baryo. Walang tanong na itinatanong, walang bulong na binibigkas. Tinanggap nila ang bata at ang ina ng may tahimik na paggalang. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag, dama na lamang. Pinangalanan ni Lyra ang kanyang anak na Ilan, na nangangahulugang liwanag na dumarating matapos ang ulan. Sa bawat pagbanggit niya ng pangalan, tila may munting tugon ng hangin, banayad at mapagkalinga. Ngunit kahit sa gitna ng kapayapaan, alam ni Lyra na hindi niya maaaring kalimutan ang gabing nagbago sa lahat. Hindi upang matakot, kundi upang manatiling gising, sapagkat ang mundo ay puno pa rin ng mga matang naghahanap at ang kabutihan ay laging may kapalit na responsibilidad. Isang dapit hapon, tumingin si Amon kay Lyra ng may seryosong mukha. Darating ang panahong tatanungin ng bata kung sino siya, wika niya. Kapag dumating ang araw na iyon, maging tapat ka. Tumango si Lyra. Hindi ko itatago ang katotohanan, ngunit palalakihin ko siyang may paa sa lupa. Ngumiti si Amon. Iyan ang pinakamainam. Habang lumulubog ang araw, dahan-dahang naglaho si Amon sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na kailangan. Alam nilang dalawa na ang ugnayan ay hindi nasusukat sa presensya, kundi sa tiwala. At sa katahimikan ng dapit hapon, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang buhay na payapa, ngunit handang humarap sa anumang hamon na dala ng bukas. Lumipas ang mga taon na parang agos ng ilog, hindi minamadali, ngunit hindi rin humihinto. Lumaki si Ilan na malusog at masigla, may mga matang mausisa at pusong bukas sa mundo. Sa tuwing siya'y tatawa, tila gumagaan ang hangin sa paligid. Sa tuwing siya'y iiyak, mabilis itong tumatahan kapag inilalapit ni Lyra sa dibdib. Parang kinikilalang bata ang tibok na minsang naging tahanan niya. Hindi naging marangya ang buhay nila, ngunit sapat. Natutunan ni Ilan ang mga gawaing bahay, ang paggalang sa kapwa at ang pakikinig sa katahimikan. Itinuro ni Lyra ang halaga ng lupa, kung paanong ang bawat binhi ay may tamang panahon, at ang bawat buhay ay may sariling landas. May mga gabi, gayonman, na tila may tinatawag si Ilan. Sa mga gabing iyon, magigising siya at tititig sa bintana, tahimik, walang takot, hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagsasalita, para lamang siyang nakikinig. May naririnig ka ba? Minsang tanong ni Lyra, marahang inilalapat ang kamay sa balikat ng anak. Tumango si Ilan, hindi nag-aalinlangan. Parang hangin, sagot niya, pero alam ko ang sinasabi. Hindi na nagtanong si Lyra, naalala niya ang bilin ni Amon, ang pagiging tapat sa tamang panahon. Batid niyang hindi pa iyon ang sandali. Isang umaga, habang naglalaro si Ilan sa may halaman na matagal ng bahagi ng kanilang bakuran, napansin ni Lyra ang kakaibang pangyayari. Ang mga dahon ay bahagyang gumalaw, bagamat walang hangin. Si Ilan ay napangiti at inilapat ang palad sa lupa. Mainit, wika ng bata. Parang may puso.
Napatigil si Lyra, hindi sa takot, kundi sa pagkilala. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag agad. Sapat na ang pag-unawa na may mga biyayang nangangailangan ng paggabay. Muli lumitaw si Amon sa gilid ng gubat, ngayon ay mas tahimik ang anyo, mas payapa. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, pinagmasdan niya ang mag-ina mula sa malayo, isang bantay na marunong maghintay. Dumarating na ang oras. Wika niya nang sa wakas ay magsalita, tinig na abot lamang ng hangin at ng mga dahon. Lumapit si Lyra, iniwan si Ilan na abalang naglalaro. Handa na ba siya? Hindi pa para sa pagsubok, sagot ni Amon. Ngunit handa na siyang makinig. Tumango si Lyra. Palalakihin ko siyang may malasakit. Iyon ang kaya kong ibigay. Ngumiti si Amon. At iyon ang sapat. Nang gabing iyon, nakaupo si Lyra sa tabi ng higaan ni Ilan. Sa liwanag ng lampara, pinagmamasdan niya ang anak na mahimbing na natutulog. May mga tanong na darating, alam niya. May mga daang tatahakin na hindi niya kayang sabayan. Ngunit may isang bagay siyang tiyak. Ang pag-ibig na ibinigay niya ay magiging ilaw sa mga sandaling madilim. Sa labas, ang gubat ay tahimik na nakikinig. At sa pagitan ng mga ugat at dahon, may pangakong hindi kailanman bibitaw. Dumating ang araw na hindi na maaaring ipagpaliban. Ang araw na matagal nang nararamdaman ni Lyra sa bawat paghinga ng hangin at sa bawat pag-ugong ng lupa. Si Ilan ay hindi na bata. May sapat na gulang na ang isip upang magtanong at sapat na tapang ang puso upang tumanggap ng sagot. Sa isang hapon na ang araw ay papalubog, dinala ni Lyra ang anak sa gilid ng gubat. Hindi na iyon ang lugar na kinatatakutan ng baryo, kundi isang tahimik na hangganan na iginagalang. Doon sa ilalim ng punong minsang pinagtamnan ng mahiwagang halaman, huminto sila. May kailangan akong sabihin sa'yo, wika ni Lyra, tinig na mahinahon ngunit mabigat sa damdamin. Tahimik na tumango si Ilan, hindi siya nagtanong. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Ikinuwento ni Lyra ang lahat. Ang sugatang duwende, ang gabing puno ng takot at liwanag, ang kapanganakang sinabayan ng kalikasan. Wala siyang iniwan, wala ring dinagdagan. Hinayaan niyang ang katotohanan ng magsalita. Hindi agad nagsalita si Ilan matapos. Tumingin siya sa lupa, saka sa mga puno, saka sa kanyang mga kamay. Kaya pala, wika niya sa wakas. Kaya pala pakiramdam ko'y may tumatawag. Lumitaw si Amon mula sa pagitan ng mga puno, mas matanda sa anyo, mas payapa sa presensya. Lumapit siya at yumuko ng bahagya kay Ilan, isang pagkilalang bihirang ibigay sa tao. Hindi ka itinakdang maging tagapagbantay, wika ni Amon. Ni hindi rin tagapagmana ng hiwaga, ang pamana sa iyo ay mas payak, ngunit mas mabigat. Tumingin si Ilan sa duwende. Ano po iyon? Ang kakayahang pumili, sagot ni Amon. Kung kailan ka tutulong, kung kailan ka mananatiling tahimik, at kung paano ka magiging tao nang hindi sinisira ang mundo. Napatingin si Ilan sa kanyang ina. Sa mga mata ni Lyra, naroon ang lahat ng taon ng sakripisyo, takot at pag-asa. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Iyan ang ituturo ko, wika ni Lyra. Hindi kapangyarihan, kundi kabutihan. Ngumiti si Amon. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging bahagi ng liwanag ng dapit hapon. Kung gayon, natupad na ang tungkulin. Habang lumulubog ang araw, naramdaman ni Lyra ang kakaibang gaan. Hindi dahil tapos na ang lahat ng pagsubok, kundi dahil alam niyang ang binhing itinanim niya, ang kabutihang ipinakita niya sa isang sugatang nilalang, ay namunga na. Mag-ina silang umuwi, tahimik, ngunit buo. Sa likod nila, ang gubat ay nanatiling nakatayo, hindi bilang lihim na lugar ng hiwaga, kundi bilang saksi sa isang simpleng katotohanan, na ang kabutihang ibinibigay ng walang hinihinging kapalit ay may kapangyarihang humubog ng mga buhay, maghilom ng mga sugat, at mag-iwan ng pamana na higit pa sa yaman, isang pamana ng pagiging tao. Wakas,